Welcome to Campcast episode number 1. Ako nga pala ang friendly neighborhood yung Kuya A. And I'm Jetro. So syempre for today's video, ito yung episode 1 namin, itong tinatawag namin na Campcast. Wherein syempre nandito tayo sa isang campsite and we will do some podcast on a specific topic. But for today siguro, pag-uusapan muna natin syempre is all about camping since syempre Kuya Yes. A, Campcast nga, di ba? Kaya nga, Okay. alam nga namang ibang podcast to. Kaya nga Campcast, di ba? So, mostly, majority, pag-uusapan natin is about camping. Pero mag-expect din kayo ng mga iba't ibang certain types of topics na pwede natin pag-usapan. Lalo na pag nag-upload na kami ng mga further videos namin. Kung gusto niyo mag-comment, kung gusto niyo mag-question, wala namang problema. Mamimili kami doon ng mga questions na tingin namin medyo interesting pag-usapan. Syempre para Diba? makarelate din yung mga audience natin. Yes. Sa mga interesado nga pala, itong Camp Kazoku, kung nasaan kami, Camp Kazoku ang pangalan niya, very friendly siya pagdating sa mga beginner. Pwede natin masabing beginner o amateur campers tulad namin dalawa, ni Kuya J nyo, Kuya Jetro. Kuya J. Parang restaurant Not sponsored by Kuya J. So nandito kami sa Camp Kazoku, which is located at Barangay Mag-asawang Sapa. Barangay Dito sa Mag-asawang Sapa, Santa dito sa Maria. Santa Maria, Bulacan. Very friendly sila sa mga beginner campers tulad namin. Actually, yung pag-camp namin dito sa dito sa Camp Kazoku, Yes. it's not our first time camping here in Camp Kazoku. Mhm. Ako, siguro, di ko na masabi, siguro mga naka-10, ganun, na-camp na ako. Actually, nag-camp na rin ako dito solo. So, syempre, later on, magbibigay siguro ako ng tips sa mga gustong mag-camping ng walang kasama or Yan. syempre, para enjoy nyo yung me time, kumbaga. Lalo na pag medyo broken-hearted ka, medyo Uy. may problema ka. Ay, medyo sensitive topic yan. Pero malaking tulong ang mag-camping mag-isa kasi alam mo naman, bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna ang sarili Hindi mo. mo mapapakam ka dito mag-isa, Kuya Eya. Kaya nga eh. Naisingit mo pa yung pare. Cut. Stop na ba natin tong podcast na to? Okay. So, ano bang pwede nating Siguro, syempre, Hindi, ito tanong ko. Nung nag-solo camp ka dito mag-isa, syempre kung nakikita nyo naman, ang dilim ng paligid. Karamihan sa atin takot sa dilim. Ano bang ginawa mong tips and tricks para medyo ma-focus mo yung sarili mo, medyo mag-self-meditate ka, ganun ba? Nanood ka ng movie, ano ba? actually, nung nag-camping ako dito, syempre, para maiwasan ko yung madilim na environment, nag-bonfire ako. So, syempre, lahat naman tayo, di ba? Pagka nagka-camping, talagang yun yung gustong gawin mag-bonfire ka. So, ako, good thing naman here in Camp Kazoku, kung ayaw mo magpulot ng mga kahoy dyan, pwede kayo magpa-deliver or mag-chat lang kayo dun sa mismong may-ari nitong Camp Kazoku. So, ayun, magde-deliver sila dito ng sack ng pang bonfire natin. So, murang-mura lang naman yon. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero actually meron na kaming fire na nasa likod, ongoing. Meron na kaming bonfire dito sa likod, ongoing as of right now. Syempre, paano mo feel ang camping vibes kung walang bonfire, di ba? Diyan sa bonfire na yan, diyan usually nagtitipon-tipon ng magbubarkada, nagkukwentuhan, nagigitara, nagiinuman, naglalabas ng mabuti at masamang loob, di ba? Very, very important ang bonfire pagdating sa camping, pare. So, aside from that, kinagandahan kasi dito sa campsite na to, meron pa ring signal. Although, syempre, yung iba talaga, pag nagka-camping, gusto ng walang connection sa outside world. Talagang isolated, kumbaga. Pero, syempre, may mga types din naman ng tao na kahit nandito, minsan nadadala pa rin yung trabaho. So, good thing na meron pa ring signal dito para at least Kahit if emergency man. hindi dead spot, kumbaga. Oo, may connection pa rin sa labas. Tsaka, yun nga, kinagandahan naman dito sa setup natin. Ayan, I use warm lights kasi para syempre yung camping vibe natin. Aesthetic. Aesthetic. So, Para sa mga kabataan yan, aesthetic, kumbaga. mapapansin nyo, yellow yung color nung lights na piliin natin. So, para warm talaga yung feeling natin. Yes. Tsaka baka hindi nyo napapansin, medyo maputol lang kita, Kuya Jay. Baka hindi nyo napapansin, ang tent na gamit namin ngayon is Nature Hike. Nature Isa sa Hike. mga pinakabagong model nila, isa sa mga pinakamatibay na model nila. It's windproof, waterproof, stormproof, earthproof, and Lahat ng proof lahat ng nandito. proof pwede mong gawin dito. Nature hike. Baka naman nature hike So, dapat next episode namin, iba na yung tent na gagamitin namin dapat dito. sponsored na by Nature Pero, Hike. ayun no kidding aside that, ito kasing nature hike na tent na to, very durable siya.
So, Kita naman, halata naman pagdating sa texture, sa quality. Dito pa lang Oo, sa sobrang mosquito solid screen, kung makikita nyo, very high-end na. Talagang ang humulma nito mga taga, Cordillera ba? Hindi, joke lang. mga taga ibang planeta yung humulman nito. Tsaka ito, kinagandahan dito sa tent ito may canopy pa siya dito. So kung gusto mo may table kami dito. Nasa loob ka ng tent, gusto mo kumain and makita yung sa labas ng tent mo. So ito yung pinaka-the best na setup para sa'yo. Then good thing naman dito, syempre kung may partner kayo or friend, 2-person kasya dito sa tent na to. Tsaka very lightweight siya. Katulad namin, nag-travel kami dito through motorcycle lang. So, very convenient siya. Then, sobrang easy lang siya i-set up. So, actually, di pa nga abot ata ng 5 minutes i-set up. Oo, wala pang 5 minutes kasi kung mapapansin nyo, yung pinaka-post nitong tent na to, clip-on lang siya. Which is, masasabi ko bang brand new or modern yung type ng way na siguro, setup kung niya? i-compare mo for example, katulad dun sa tent mo na ilulusot mo pa dun sa mismong fabric ng traditional tent, di ba? Oo. Na magsiset up ka ng sticks, ilulusot mo pa. It's very time consuming. Compare mo dito sa tent ng nature hike na kailangan mo lang, once na set up mo na yung pinaka-post niya, i-clip on mo lang siya and boom, you're done. Ganun lang. Ready to use na, di ba? Saka speaking of pare, yung convenience pagdating sa mga camping site na ganito, tulad na sinabi namin kanina earlier, Santa Maria, Bulacan lang to everybody. Santa Maria, Bulacan. So kung taga Manila ka and you're wanting to camp or feel the outdoors na walang building na nasa tabi, wala kang makikita mga billboard, walang mga maiingay na tren, mga ganon. Imagine, from Manila, siguro mga 2 hours, 3 hours. Kasi Siguro, ako, galing akong 3 hours. Valenzuela, pumunta akong May Kawayan, ang biyahe namin is 1 hour 30 minutes lang, mga ganun. Baka wala pa mabilis tayo nakarating dito Sobra. Kaya suggest ko sa inyo para sa mga beginner or amateur campers na gustong maka-experience, solo man, couple man, magbarkada man, o family man, yan, suggest dito na kayo sa Camp Kazoku. Yan. So, ano ba yung mga pwede nating itopic sa mga viewers natin? No? So, siguro, ano ba siguro yung mga essentials na matatawag when it comes to camping? Yan. So, siguro unahin ko na, since napag-uusapan na natin yung tent. Yan. Siyempre, sobrang halaga niyang tent. Yun yung magsisilbing shelter mo pagka nagka-camp ka. Yan ang magsisilbing shelter mo sa nature. Tsaka pag umuulan, umaraw man, may tent ka. So, kumbaga protected ka, di ba? So, tsaka we do have different types of tent din kasi depending dun sa climate na susugurin natin. For example, kasi kung gusto namin magbundok ni Kuya different type of tent yung gagamitin namin kasi medyo windy dun pag nasa taas ka. Mostly yung mga ginagamit na tent for mountain climbing or mountain camping, usually ang itsura niya is more aerodynamic kung tawagin, tsaka more on mababa para mas ma-preserve yung body heat mo sa loob para syempre nasa taas ka ng bundok, malamig, 'di ba? Alangan namang magbaon ka ng ganyang kakapal na kumot, mas maganda, mas siya. Tsaka iba yung geometry niya, nakapansin ko parang pointy siya tapos parang nakapahiga lang talaga kasi siya. Kasi aerodynamic siya, hindi ka tatangayin. Kasi pag ito dinala mo sa taas ng bundok, although pwede naman, medyo mafe-feel mo nga lang yung gust ng wind kung sakasakali, 'di ba? Tsaka syempre, 'di ba pag nasa taas ka ng bundok, yung temperature doon malamig talaga. So yung fabric niya iba din pagdating medyo makapal siguro. Oo, makapal din siguro siya. Then aside sa tent natin, siguro next ko diyan is camping chair. So yung iba makita nyo kadalasan yan sa mga My Day na camping chair kahit saan ka yung mga pang OOTD mo, pang My Day mo na ganyan ka, feeling relax, yung mga ganyan. Vape ka pa. Vape ka pa. So sama ba natin sa essential yung vape? Kailangan ba talaga yan? Para sa akin, actually oo. Di ba? Pero not recommended for everybody, lalo na sa mga minor na possible viewers natin for this podcast. I highly recommend na wag na kayo mag-vape or wag na kayo mag-ano. Sa amin lang to. Pang mga titos lang. Pang mga titos lang, yan. Then, aside sa camping chair, ito, syempre, need din natin ng foldable na table. So, ito, nabili ko lang, actually, mostly ng mga gamit namin dito, nabili lang namin siya sa Shopee. So, siguro, if ever, sa mga next podcast natin, maglalagay kami sa comment section ng mga links nitong mga items na nabili. namin. Pwede, para malaking tulong din sa inyo, para instead na mag-scroll pa kayo, mag-scroll pa kayo sa Shopee, malay mo may mas mahal o mas mura. Kami na mismo mag-send sa inyo ng link sa comment section down below na kung saan namin nabili itong mga particular na items na gamit namin. Tulad itong ilaw, isa pa yan. Third essentials yan. Pangatlo, syempre. Ano ba? Pangatlo, pangapat?
Pangapat kasama yung vape. Yan. Kasi hindi ka pwedeng basta-basta sumabak na lang sa outdoors nang walang ilaw. Paano ka makakita? Di ba? Syempre. Then, aside from that, tent, vape, itong table natin, yung ilaw natin. Ilaw. Syempre yung mga for cooking set natin, actually wala siya dito sa table, pero we do have the cooking set namin dito. And syempre, since siguro yung iba, mga commuters lang pagka magka-camping or mostly lang, motor. Yan naman very convenient dito sa Pinas eh. Syempre dapat yung mga equipment natin dito, compact dapat, no? True. Hindi masyadong bulky. Space saver, kumbaga. Oh, space saver. So, yung cooking set kasi namin, kung makikita nyo, kumbaga, isang bulto lang siyang ganyan, pero pag binuksan mo, meron pang laman sa loob. Pag binuksan mo, may laman pa sa loob. Then, ito, isa pa. Ito, for example na lang, itong, tawag nito, mug. Ano ba tawag nito? Ano bang ano yan? Outdoor lang. So, ito, makikita nyo, very, iba yung design niya when it comes sa mga normal na cups lang. So, ito, makikita nyo, merong hook dito. May carabiner na naka... Ano yung term dito, pre? Carabiner. Ayun. So, pwede nating i-hook to dun sa mga bags natin. Instead na ipapak nyo pa sa loob, na pwedeng paglagyan pa ng ibang importanteng gamit, isabit nyo lang sa labas ng bag. Saka ito, ang ganda nito kasi meron pa siyang ito, seal. So, para syempre, alam naman natin na sa outdoors tayo, maraming insekto dyan. So, hindi siya papasukin. Then, meron lang siyang parang lever dito na iniikot, so para mag-open yung pinaka-iinuman mo lang. Tsaka syempre, pagka magko-coffee ka, sobrang convenient nito. Yes. Then, siguro, ayun. Isa pa madadagdag ko, siguro, actually, nagkamali ako sa hindi ko nadala yung akin. Siguro, isang lalagyan na ng fresh water na pwede mong inumin dahil sasaba ka sa nature, sasaba ka sa outdoor, harapin mo si Mother Nature, kailangan mo nang mag-hydrate. Diba? Hindi ka pwedeng sumabak sa labas-labas na lang ng walang daladalang tubig. Tsaka ito, maganda kasi dito. Ito, for example, ano ba to? Aqua Flask ba to? Ayun, Aqua Flask. So, syempre, pagka malamig yung gusto mong tubig, ayan, mape-preserve niya yung lamig. Tsaka kung gusto mo ng coffee nakalagay dyan, mape-preserve niya rin yung init. Kaya Aqua Flask, baka naman. Baka naman, Aqua Flask, ha? So, baka naman. Then, ayan, ano pa ba? Madadagdag mo dito. Sa'yo, yung mga dinadala mo pagka nagkakamp tayo dito. Ano bang mga usually dinadala ko? Actually, mga dinadala ko, mga basic stuffs lang, upuan. Tulad nito. Ito, isa sa mga pinaka-essential sa akin, which is not recommended for everybody, lalo na for minor ages. Isa sa mga vape, di ba? Kasi vapor ako. Ano pa ba? Fire starter, pare. Ay, oo, sobrang Fire starter, isa sa mga pinaka-highly recommended na essentials yun na kailangan mong dalhin kasi lalo na pag nasa weather conditions ka na medyo humid or medyo basa, medyo mahirapan kang makahanap ng tuyong kahoy o tuyong dahon na pwede mong pagsimulan ng apoy. Napakahalaga ng fire starter. Yung fire starter na ginamit ko kanina, actually nasa bag na, para siyang cotton na may wax feeling na parang naka-cover siya ng cotton na pag binulatlat mo ng ganun, tapos nilagyan mo ng apoy, very highly flammable siya. Yun yung magiging source of fire mo na pwede mong ilipat dun sa mga medyo moist na kahoy na makakatulong siya, malaking tulong siya to start a fire. Then speaking of fire, no? So eto siguro madagdag ko lang based on our experience kasi kung syempre di alam ng mga viewers natin yung last camp natin dito. Ay, oo. Diba? Sa totoo so lang. kwento ko na lang yung nangyari no. Sige. So we nagluluto kami, actually nagsasayang kami noon, rice yung niluluto namin noon. Then nagkaroon ng accident, nag-leak yung tawag nito, yung butane. So syempre, first time namin nung nagpanic kami, hindi namin alam kung paano siya i-extinguish. Kasi surrounded kami ng dry leaves and sticks. So pwedeng eventually within a matter of seconds kumalat yung apoy na gano'n. Tsaka yung setup kasi natin nun, dalawang tent, nasa gitna yung lutuan. So naka-expose siya dun sa tent. So yung tent ko nga nun, sa mga di nakakaalam, nasunog siya. So may part siya na nasunog. Pero good thing naman dun, walang nasaktan sa amin, tsaka hindi masyadong kumalat. Kasi nature hike yun, pre. Oo. Nature hike yun. Oo. Kaya kasi maganda ang quality talaga ng nature hike. Sipin mo, maliit lang yun, ang tagal niyan na-expose, sobrang tagal, pero ang liit lang nun nasunog. Siguro matitira lang sa itong post na to. Oo, kung ibang tent yun, di ba? Kung ibang brand yun. Kaya ang ganda ng nature hike, no? Ganda talaga ng nature hike. Kaya nature hike.
Baka naman. Then, ayun, siguro, with regards in that incident, siguro masabi ko na dapat knowledgeable tayo na kung paano apulahin yung apoy. Actually, ang ginawa ko nga nun, yung galon natin ng tubig, binuhos ko. Akala ko mamamatay, pero mas lalo pang... mas lalo pang lumiyab. Oo. So, ang ginawa namin nun, yung parang panapin namin na... Binasa namin ng tubig, tapos yun yung pinantakip namin. Oo, kumbaga, itatrap natin yung air kasi, syempre, to create fire, need talaga ng oxygen. Ganun. So, dapat, yun yung mas effective way para mapatay natin yung apoy. Then, siguro, para kung may budget naman, para maging safe, bilhin na lang kayo ng fire extinguisher. Alam ko, meron na maliit sa Shopee. Sa Shopee meron. Oo. Yung mga maliliit na ganyan, usually nakikita nyo sa mga loob ng kotse. Yung mga fire stop ba yun, yung brand na yun. Basta maliit na canister lang siya, halos yung laki lang siya ng butane. At least, another way, preventive way yun, para kung sakali magkaroon kayo ng accidental fire dyan, meron kayong mai-spray na gano'n, di ba? Then, ayun, sige. Ano pa ba yung mga masishare natin? Ito, masabi ko, sobrang halaga. Power bank. So, di ko alam kung ilang milliamperes to check natin kung makikita natin dito. So, ayun, ano siya, 60,000 milliamperes. So, very powerful nito. Actually, kanina pa namin ginagamit. 6% pa lang yung nabawas. 94 pa lang siya. Nakapag-charge na ako ng GoPro, phone, and ito pa pala, portable fan. So, sobrang halaga nito din. Lalo na kung may mga kids kayo na kasama sa camping, very highly recommended na bumili kayo ng portable fan. Ayun, umiilaw pa. May kasama pa lang ilaw yan. Hindi lang siya normal na fan. Pwede pa natin gawin siyang lights. Ayan, na-adjust pa yung brightness niya. Then, ayan, syempre, ang kinagandahan nito, pagka medyo mainit yung panahon, sobrang need nito para makatulog kayo ng maayos. Diba? Lalo na sa mga bata, pare. Tayo namang mga tito, kahit naman pagpawisan tayo, basta may magpupunas ng pawis natin, wala tayong problema. Tanong ba, meron ba? Ayun nga, kaya kailangan bumili ng portable fan. So, baka, ano ba tatak nito? Wala, mobile fan lang, baka naman. Mobile fan, baka naman mobile fan Then, ayun, aside from the power bank, yung portable fan natin, and the other things na nabanggit natin, siguro... Tsaka madagdag ko nga lang pala, sorry. Madagdag ko lang pagdating doon sa butane, pare. Pagdating doon sa butane, mga viewers natin, pagdating sa butane, wag na kayong mag-alangan sa presyo ng butane. Kung makakita kayo ng 25 pesos na butane na alam nyo naman konting gamit, puputok o maglilik. Huwag na natin i-sacrifice yung medyo price, branded, diba? Kasi for your own safety rin naman yun. Diba? Para sa convenience nyo na rin yun at saka sa safety nyo na rin yun. Kaya kung makakita kayo ng butane na halagang 50 pesos or more, 100 pesos each, much better yun na lang bilhin nyo. So kami naman dito, pagka bumibili kami ng butane, sa mga convenience store like Alphamart or 7-Eleven, meron siyang nabibili. Then kinagandaan nga nun, syempre yung mga store na yun, sobrang kalat. Dito, siguro daanan natin, 3 Alphamart na. Tatlong Alphamart. 3 Alphamart. So kahit makalimutan namin, madali siyang i-avail doon sa mga madali kami makakapunta doon sa Alphamart. Kasi nga, dito naghahalo sa lugar na pinagkakampingan namin ngayon, dito naghahalo yung feeling mo isolated ka at the same time pag may kinailangan ka na immediate na item na gustong bilhin. In a matter of 5 minutes lang o less than, mumotor ka lang, may makikita ka ng Alphamart, may makikita ng 7-Eleven. Kumbaga, safe nga for beginner campers, lalo na sa mga hindi pa alam kung ano yung mga essentially na kailangan nilang dalhin. Diba? Then, next siguro natin yung food. So, ano ba? Sa iba, Kuya A, ano ba yung mga suggestion mo na food na pwedeng kainin, syempre, i-prepare pagdating sa camping? Maganda yung question mo, Kuya Jay. Sa totoo lang, it depends naman sa what type of camper ikaw. Depende kung family kayo o solo ka. Usually, pag solo o dalawa lang kayo, para syempre less hassle, more convenient, siguro I highly suggest canned foods na lang. Canned foods na lang. Pero kung family naman kayo... Nadidinig mo, Kuya A? Wait lang. Nadidinig mo na? Ay, parang nadidinig ko na. Speaking of food, pare. Oo, mukhang nandyan na yung food namin. Speaking of food, parang nandyan na yung order natin. Parang ano lang, no? Ang ganda nitong camping site na to kasi isipin mo kami, hindi naman kami masyadong prepared, especially dun sa food. Totoo. So, kinagandaan dito sa Camp Kasoko. One call away. Pwede kang one call away. Nag-offer sila ng fried chicken. Nag-offer sila ng tapsilog. Nag-offer sila ng iba't ibang type na silog. Pwede kang umorder ng 1 galon ng tubig. Di-deliver nila dito. Kompleto ng yelo. Yung mga ganung type of necessities. Sobrang daling i-access dito para nga sa mga beginner
Di ba? Kaya masasabi natin na sobrang beginner friendly nitong Camp Kasoku. Then ayun, I highly suggest talaga na for beginner dito kayo mag-camp. Kasi ilang beses na ako nag-camp dito. Very safe siya since private itong farm na to. Yes. So kinagandahan din dito, sobrang lawak niya. Solo mo yung place katulad dito sa amin. Alam mo, pagka gusto mo magmuni-muni kahit pa paano, no? Pero syempre, kung meron naman kunyari mga avid o expert campers na gustong pumunta dito na kunyari gusto lang nila magpahinga sa trabaho nila, ayaw nilang masyadong lumayo, pwede rin kayo dito. Huwag kayong mag-alala, hindi na siya for beginners. Pang expert din siya or any type of campers pa yan. Basta kung medyo wala ka sa time mo, sa time limit mo, sa time window mo na pumunta pa ng Arayat para mag-camping, pumunta ng Balagbag para mag-camping, mga Tanay, ganun. Which is Tanay, Antipolo, which is very time consuming, lalo na kung gusto mo lang ng quick getaway o quick escape, nature escape na very very near sa Metro Manila area. We highly suggest Camp Kasoku, pare. Then when it comes to comfortability na equipment or essential, so dyan na siguro papasok yung mga inflatable na pillow. So katulad nung ginagamit namin ngayon, sobrang convenient niya kasi actually yung ginamit natin kanina, hindi siya yung hinihipan na traditional So parang may pump siya na maliit na embedded na talaga dun sa pillow. So i-squeeze mo lang siya, then automatically so, may hangin na pumapasok sa pillow. Ma-inflate na siya. So yun yung kagandahan dun. Then siguro kung malamig yung climate, ano yung tawag dun, pre? Pag heater? I mean yung higa. Yung sleeping bag. Yung sleeping bag. Yan. Okay. So that is the term pala. Kasi ang sleeping bag, hindi lang yan for cold climates o for cold mountains or kung ganun-ganun. Yung sleeping bag actually dual purpose siya. Pag medyo rough yung paglalatagan mo ng tent mo, pwede mo siyang gawing sapin. Diba? Lalo na pag medyo mainit, di mo naman kailangan wala kang kayakap, tulad yan. Nalungkot pa bigla, nagpa-podcast lang, nalungkot kasi, pa bigla. Ba't mo pa in-open yung sleeping bag Comfortability, no? Comfortability kidding aside. Kumbaga, yung sleeping bag, dual purpose siya kasi pwede mo siyang ilatag sa lapag o sa tent mo pag medyo rough yung paglalatagan mo, pag hindi naman ganong kalamig. Diba? Ano bang magandang brand na? Yung brand na binili ko, yung Brown Tracker. Ayun, kilala yan Brown Tracker sa mga talagang legit na nagka-camping na ng medyo matagal. Actually, hindi ako masyadong specifically familiar dun sa history nila o kung saan siya. Pero alam ko parang Filipino made ba? Filipino made sa pagkakaalam. Parang Filipino quality ba yung made na yan? Isipin mo, naiakit ko na ng Mount Balagbag yan, pare. Wala akong lamig nararamdaman kahit wala akong kayakap nung gabi na yan. Napahugot pa nga bigla, no? Then, ayun, siguro mabalik tayo dun sa food, no? Ako, suggest ko rin, coffee. So, syempre tayo, malaman, pag nagka-camp ka, talagang inaabangan nyo yung sunrise dyan. So, best thing to enjoy the sunrise is a cup of coffee. Para sa mga tito na tulad namin, mga tito otits nyo na tulad namin na kailangan na ng coffee o uminom na ng coffee, yan, kailangan yan. Very important yan, sa mga essentials yan. Then, ayun, aside from coffee, canned goods siguro, no? Yung mabilis lutuin or ready to eat na talaga from the pack. Syempre bigas. Oo, yung pa pala. Ang bigas. Pinoy tayo Pinoy tayo, hindi mawawala ang bigas. Mawala na yung ulam, wag lang kanin. Yes. Kahit yung mga damo-damo na yan, pwede mo nang ulamin yan, basta may kanin yan. Lagyan mo lang ng toyo. Kalabaw ka dyan, Naging kambing yan, no? Lagyan mo lang ng toyo yan sa mainit na kanin. Sold na yan. Hindi, joke lang. So, ayun. Natapos na natin yung mga tent, other equipments when it comes to cooking siguro, food natin. Ito. Nadidinig mo na ba yun? Ay, ayan na. Nadidinig ko na. Nadidinig mo na. Ayan na yung fried chicken. Yan. At papakita namin sa inyo yung fried chicken na tinutukoy namin. Para lang magkaroon kayo ng idea. Para pag nagkaroon kayo ng interest na pumunta dito, pwede kayong umorder or at least alam nyo na yung orderin. Sila na nga ba talaga yan? Sila na yan. Naramdaman ko na. Feeling ko baka din na nila iakyat dito or siguro pipilitin nila na maakyat dito kasi syempre yung customer service talaga nila dito masabi kong 5 star kumbaga no sobrang accommodating sila sa clients. 11 out of 10. 11 out of 10. Sumobra pa kasi sobrang sarap ng chicken nila dito, sobrang sarap. Didinig ko na. Ayan na ang ating fried chicken, Kuya A. Ayan na. Kuya Jay, ito na. Ito na ang fried chicken natin.
Kunin ba natin? Sa atin. Ano ba? Kunin ba natin? Ano ba? Hello. Hello. So ayan na, Kuya A. Ayan na. Ni Kuya A. Op, kaya mo ba? Kaya mo ba? Op. So ayan guys, mapapansin nyo, talagang dinideliver pa sa amin. Thank you dito very yung much. Mga goods natin. Say hi to the camera. Hi guys. Ayan. Oh. Dito. Oh, hi ka muna sa vlog namin. Sabihin mo, shoutout Campcast. Shoutout Camcash. Punta na kayo dito sa Camp Kasoko. Punta na kayo dito sa Camcasoko. Malamig paluwag. Diba? Oh, ito na yung sinasabi namin fried chicken. Kaya ako naka-jacket. So ayan na, ang ating uling. Tapos Siyempre. yung yellow. Yung chicken natin. Thank you very much. Thank you. Ay, sobrang solid nito. Papak muna ako Pakita muna natin sa camera. Okay na, nandito na. Nandito na. Thank you. Oh. Kita ba? Oh. Kung nakikita nyo, yan yung solid na fried chicken ng Camp Kasoko, mga pare. Oh, ganyan naman yan. Hindi na ako nakapagsalita, Kuya A. Sarap ng chicken eh. Nakakalimot. Tsaka yung chicken nila, boneless pala yan Ito? Alam ko, boneless yan. Wala akong makikita. Ay, sorry. Meron pala. Teka, Pero, testingin natin, isang ASMR naman dyan. Crunch Teka lang, test. Crunch test, number 1. solid no? Dilig mo yun? Dilig mo yun? Crunch test number 1 pa lang yun. Solid. Napaka-solid. Sipin mo, nandito ka sa labas ng kagubatan. Saan ka makakakita ng fried chicken? Di ba? Tama na. Wala akong makikita ang Wala kang campsite. makikita ng fried chicken May dito. fried chicken, di ba? So what's the plan? So, ayun. Nagutom na kasi kami. So tuloy natin to mamaya. Continue natin to. Kakain muna kami. We're gonna have a short break. Tuloy natin tong usapan natin. Siyempre, hindi lang about puro camping. Para hindi naman kayo magsawa. Pag-uusapan din natin iba't ibang certain types of topics. Yeah, abangan nyo yun. Okay, guys. Break muna. Cut, Yes. cut. Cut. Dami ko nakain. Tana, Kuya A. Ang tagal ng break natin Ang dami ko nakain. Yo, so good morning mga viewers Morning. natin dyan. Welcome again sa Campcast. Sorry, medyo natagalan yung break natin. Dami namin nakain. Actually, ilang putahe na yung nakain namin. Sobrang haba eh. Sobrang haba ng Sobrang break sarap namin. kasi ng fried chicken dito and hindi namin natigilan. Hindi kami hanggang inumaga kami kumakain. So, ayun na, Kuya A. Ano ba yung mga Kape tayo. possible nating itapik Ano ba? sa mga viewers natin? Pwede siguro muna nating appreciate yung ganda na itong umaga natin. Good morning sa inyo. Ang ganda ng view natin kung tutusin kahit sabi mong puro puno pero iba pa rin talaga sa mata pag puro kulay green. No? Oo. So, ngayon kasi, as of now, 7:30 na eh. So, ayan, makakita nyo, araw. Medyo Ano ba umaangat pansin nyo? na. Tsaka kung di nyo napapansin once again, Uy. basa. Yung labas. Pero yung loob, tuyong-tuyo. Dry. Tuyong-tuyo. Cozy na cozy. Ika nga sabi ni Kuya Jay. Kaya, nature hike. Baka naman. So, ayun, kagabi nga, Kuya A, medyo nabasa yung tent mo Ba't ganun yung tent mo? Oo nga eh. Actually, ang problema ko doon, hindi ko ini-expect. Medyo nagkaroon kasi ng heavy downpour kagabi, hindi namin naasahan. Well, ganun talaga. Pag nasa outdoors ka, expect the unexpected. Pero yung tent ko kasi, kaya ganun, medyo nabasa o moist yung loob. Hindi kasi siya nature hike, pare. Kailangan pala nature hike lang Siyempre, pala. kailangan nature hike. Kaya nga, di ba, nung umiinom tayo dito, sumuulan, medyo nakisiksik ako sa tent mo saglit. Oh. Napansin ko, ang cozy ng loob, ang cozy. Kahit Tuyo-tuyo. kahit 3 siguro, kasyang Kahit kasyo dyan. 3 kasyo dyan, 4 maximum. Nasa loob pare, dry as a bone.
Grabe Kumpara sa talaga. tent ko na unbranded, na nabili ko lang sa Shopee, highly not recommended. So, katulad sa panahon ngayon, medyo unexpected yung weather natin. Kahit nung chinek natin, Yan ang kagandahan walang ng chance nature hike. Kasi ito, ready kahit saang sakuna. Kahit saang maaraw o maulan. Dito magtatayo ang salitang expect the unexpected. Di naman namin na-expect na uulan. Kaya yung dinala kong tent, yung simple lang. Siyempre, ang nature hike, always ready yan. Kuya, may question ako sa'yo. So, if ever kasi syempre, mga possible na campers natin, hindi lang naman talaga yung mga taong nag-work. So, paano kaya pagka mga estudyante yung campers natin? So, ano siguro yung mga advice mo? Para syempre, since wala pa silang source of income, makapag-camp pa rin sila. Kung kunyari, estudyante kayo, gusto nyo mag-start gusto nyo maka-feel ng camping experience, huwag kayo mag-alala, hindi naman kailangan ng sobrang high budget na tent ang kailangan nyo. As long as nature hike, panigurado meron namang ino-offer nature hike na medyo mas lower budget na price ng tent eh. Hindi mo naman kailangan bumili ng apatan o tatluhan. Kahit solo tent lang, pwede na yun. Oo, pwede na yan. Pwede na yun. Syempre, for the quality naman talaga nung nature hike, sobrang solid din talaga. Tsaka dito kasi sa Camp Kasuko, lalo na kung estudyante ka pa lang, tapos medyo alanganin pa yung budget, medyo nag-aalangan ka, kailangan ba ng tent na Decathlon, kailangan ba ng tent na ganyan? Hindi. Dito sa Camp Kasuko, may no-offer sila ditong kubo para sa mga budget-wise natin mga tropa dyan na gusto mag-camping without the necessity na bumili ng gantong type of tent. Merong pinoprovide na kubo dito na pwede kayong pag-stayan. Natawa na lang parehas no? Puro tent yung napag-usapan Hindi, ang ganda kasi ng tent mo. Highly appreciated. Ma-appreciate mo talaga yung tent mo. Then, ayun siguro, Kuya A, final message na lang sa mga viewers natin. So, ikaw ba? Ano ba yung mga message mo sa kanila? Ano ba yung mga possible na abangan nila sa atin since first episode pa lang naman natin to? Siyempre, first of all, hindi lang ako yung bibitaw ng salita dito. Pati ikaw, siyempre. Siyempre. Kailangan yan. Siguro ang final message ko for this podcast vlog natin o Campcast vlog natin. Once na nasa outdoor ka, siguro, enjoy mo hanggat maaari. Be one with nature. Baga, yung mga problema mo sa bahay, mga problema sa trabaho, hanggat maaari kung kakayanin, once na magkakamping ka. Kaya nga magkakamping ka para mag-relax, di ba? Huwag mong nandalin dito. Tama yan. Then ako naman siguro message ko sa mga tropahan, mga magkakaibigan, pamilya. So, aside from going to malls or park, so siguro para maiba naman, mas try natin yung ganito, camping trip, nature trip. Lalo na sa mga magbabarkada, pare, ang gandang ang gandang experience to para mas lalong maging close yung bondes nyo sa isa't isa. Kasi pagdating sa camping, lalo na pag nasa outdoors kayo, dito dadating yung unity. Isa itong unity dito kayo magtutulungan, dito kayo mag-figure out paano ba lulutuin to, paano ba, mga ganun ba? Kumbaga, toka-toka, kumbaga. Oo, diba? parang team Mga building task. ba? Team building in a sense na mas lalo kayo magiging mas close ng tropa mo kasi nasa nature kayo outdoor kayo Basic is basic. Gagawa kayo, isa tagaluto, isa tagagawa ng apoy, yung isa tagalikpit ng tent, mga ganun. Okay, taga-ayos ka ng ganito, ganyan. Taga-setup ka. So, ayun, siguro, mas preferred ko rin talaga yung mga gantong adventure, kumbaga, kaysa dun sa mga typical na maraming tao. Tsaka dito, syempre, kumbaga, magkakaroon ka ng peace of mind dito since nga, yung syempre, scenery mo dito, yan, puro green, puro puno. So, medyo nare-relax din talaga yung utak natin talaga, sa lalo na sa stressful mata. day. Kaya tingnan mo, tatahimik lang kami saglit, tingnan nyo kung gaano ka-relaxing. Okay, baka makatulog ka dyan Oo nga, sobrang relaxing kasi dito. So, ito na nagtatapos ang first episode ng Campcast. Sana nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo. And abangan nyo ang mga susunod na episodes natin. Okay, peace out, subscribe, Like, subscribe, share, comment. comment down below. Yeah.